Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Lord Jesus. It's Friday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Bagong umaga na naman na kami ay gising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. King of Kings and Lord of Lords. We exalt you, Father. We exalt you. You are good at all times. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus. Woo! King of Kings. Worthy of everything. Ikaw lamang ang nararapat at walang iba, Panginoong Jesus. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Hallelujah. Holy Spirit, salamat sa iyong paggabay. Hallelujah. Hallelujah. It's Friday! Yahoo! Friday. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa libreng kaligtasan. Thank you, Jesus. Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments. Trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Ngayon ay Friday morning dito sa Houston, Texas. Hallelujah. Bernes na. Ngayon ay Bernes ng gabi sa Pilipinas. We are looking forward sa weekend. At ako ay magtatanim na naman. Tingnan ang aking mga halaman. Thank you, Jesus. Maglalagay ng mga lupa sa mga roses. Praise the Lord for His faithfulness. King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. At ating purihin ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin siya. Ayan. Welcome Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay April 4, 2025. Ito si Tita Bets, fresh from the bed. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko.
Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah, Jesus. You are our great God. We worship you. We adore you. We worship you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Tinataas namin ang aming mga kamay bilang pagsuko sa iyong kapangyarihan, Panginoong Kristo. Hallelujah. Lord Jesus, nagpapakumbaba po kami sa throne ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, gawin mo kami karapat-dapat sa iyo. Nang sa ganun po ay maintindihan namin ang mensahe na iparating ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandito kami. Maraming salamat po sa internet connection. Maraming salamat po sa mga probisyon na ibinibigay sa amin sa araw-araw na kami po ay nakaraos. Ngayon ay Biyernes. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place.
where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. Mangusap po kayo, Holy Spirit, sa aming mga buhay, sa amin ngayon sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga mata, ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang mensahe na nais maparating at magamit namin ang mga salita mo para patuloy kaming panghahawakan namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kawaan na walang hanggan. Oh, hallelujah. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Holy Spirit, kami ay naniniwalang nandito ka dahil ayon sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ is in our midst. At kami naniniwala na nandito ka sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu, anuman ang mga distractions na nasa aming paningin ngayon, pandinig ngayon sa sitwasyon namin, Father, in the name of Jesus, dinideklara namin na walang distraction na mangyayari dito sa live mo, na buong-buo naming makakain ang iyong mga salita at ito'y magpapalakas sa aming mga espiritual na kaluluwa. Oh, hallelujah. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Holy Spirit, thank you. Lahat ng ito'y aming hinihiling, pinasasalamatan, lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Yay! Friday na ngayon, mga ka-team. Jesus, salamat sa Diyos. At Biyernes na, Biyernes na, Biyernes na. Yahoo, Yahoo! Biyernes is real. Biyernes is real. Thank you, Jesus. Kanyang kabutihan. Tayo ay nakaraos. Biyernes is real. Biyernes. Ganda na ang buhok ni Tita Bitch, oh. Bilog ang mukha. Dahil sa buhok, bilog. Praise the Lord sa bilog na mukha, no? Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo ay maganda sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na pinagsisilbihan ay maganda. Beautiful. Our God is beautiful. Okay, so dito na tayo sa 4, 3, 4, 5 na tayo. 4 pala ngayon, no? 25. So kahapon, mga ka-Team Jesus, ay tinuruan tayo ng banal na Espiritu na kung paano natin i-counteract yung mga taong naninira sa atin dahil tayo ay mga Kristiyano, gumagawa ng mga piking balita dahil tayo ay mga Kristiyano. So ay i-counteract natin yun sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanila, no? Sa pamamagitan ng pagbabahagi sa salita ng Diyos. At hayaan natin na ang banal na Espiritu ang kikilos sa kanilang mga buhay upang maintindihan nila ang mensahe, upang mabuksan ang kanilang mga isipan, upang mabuksan ang kanilang mga puso at maintindihan nila ang salita ng Diyos. Kasi kahit anong pilit nating ibahagi sa kanilang salita ng Diyos, kung hindi pa nila panahon at hindi sila ang pinili, no, ng Panginoong Jesucristo, o ng Diyos Ama na maiugnay kay Panginoong Jesucristo, wala tayong magagawa dyan.
Ang gagawin lang talaga natin ay to intercede and to pray for the mercy of God sa mga buhay ng mga mahal natin sa buhay at ng mga taong ito. No? Kaya ang kaawaan, kasi pag mararanasan ng isang tao ang kaawaan ng Diyos Ama, ay doon magbabago ang kanyang buhay. Ang kanyang kaawaan. It is His mercy and His grace na tayo ay nakakilala kay Panginoong Jesucristo. Kaya ganun din ang ating ipagdasal sa mga taong naninira sa atin, sa mga taong gumagawa ng mga piking balita sa atin. Father, have mercy. And let your grace and your mercy be upon these people na maintindihan nila ang iyong mensahe. At isa sila sa iyong pipiliin upang makilala ka o makilala si Panginoong Jesucristo at magkaroon sila ng relasyon, personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Hindi relihiyon ang ating itinataas dito, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo ay Bible-based tayo mga ka-Team Jesus, sapagkat wala tayong ibang pinagbabatayan ng ating mga pamumuhay, ng ating mga sinasabi, ng ating mga pagtuturo, kundi kung ano ang nakasaad sa Biblia at ang gabay ng banal na Espiritu. So yung revelation ng Holy Spirit, yun lamang ang ating sinusunod at walang iba. Kaya wala tayong ibang sinusunod na doktrina ng kung anong simbahan, kundi ang ating sinusunod ay kung ano ang salita ng Diyos. Okay? Sabi nila, bakit anong tawag ng congregation ninyo? Ganyan, Pentecostal tayo mga ka-Team Jesus. Pentecostal tayo dahil yung naniniwala tayo. Bakit tayo Pentecostal? Kasi tayo ay naniniwala sa pagdating ng banal na Espiritu at naniniwala tayo sa speaking in tongue. Sapagkat mayroong mga Kristiyano na hanggang ngayon ay takot sila sa speaking in tongue. Hindi sila naniniwala nito. Pero it is biblical. Nandoon yun. After 50 days na naghintay ang mga disipulo, ay yun ang pangako ni Panginoong Jesucristo. At kung tayo ay totoong mga Kristiyano, sinusunod natin ang pangako ni Panginoong Jesucristo. Pinaniniwalaan natin ang pangako ni Panginoong Jesucristo. At yun ang sinabi niya na darating ang banal na Espiritu. But other Christians, other denominations, they don't acknowledge the Holy Spirit. The gifts of the Holy Spirit, they don't acknowledge that. So bahala na ang Diyos sa kanila. Basta sa atin, yun ang revelation ng banal na Espiritu sa atin. We believe in the Holy Spirit, no? We believe in the gifts of the Spirit. We believe in the speaking of tongue. So yun ang dahilan kung tayo ay tinatawag na Pentecostal. We believe in the praises and worship. Kaya tayo ay sumisigaw, tayo ay pumapalakpak, tayo ay sumasayaw. Yan ang aming pinaniniwalaan. I do not know kung ano ang inyong pinaniniwalaan. Pero dito sa Team Jesus International Ministries Foundations, ang pinaniniwalaan namin ay ang magsamba sa Diyos, ang sumigaw, ang mag-hallelujah, praise the Lord, ang pumapalakpak, ang sumasayaw. No? Dahil ang sabi sa salita ng Diyos, kung hindi tayo magpupuri sa Kanya, ang mga bato na walang buhay at mga walang bibig, yun ang Kanyang papupurihin sa Kanya. O, napakalaking insulto sa atin yan, na ang bato ang magpupuri sa Diyos. Ngayong tayo ang binigyan ng Diyos ng buhay, tayo ang binigyan ng Diyos ng katawan, tayo ang binigyan ng Diyos ng bibig upang mula sa ating mga bibig ay purihin natin ang buhay na Diyos na tagapaglikha ng sanlibutan. Kaya yon ang ating pinaniniwalaan mga ka-Team Jesus. Kaya tayo ay Pentecostal. Pentecostal ang ating uri ng pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Nasa inyo na yan kung ano ang inyong sinusunod. Pero kapag kayo'y kasama sa Team Jesus membership, yon ang ating pinagbabatayan. Hindi lang tayo makontento sa, Hallelujah!
Hindi lang tayo doon makontento, kundi tayo ay humihiyaw, pumapalakpak. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ, pumapalakpak tayo, sumasayaw tayo, sapagkat nararapat lamang na ang ating Diyos ay ating purihin, kagaya ng ginawa ni David, na ang sabi ng kanyang asawa, anong nangyari sa'yo, David? Para ka ng baliw. Kasi si David ay sumasayaw doon sa harap ng covenant box. Ang saya-saya niya, para siyang baliw, no? Pero he was filled with the Holy Spirit. Kaya yun nangyari sa kanya. So ganun din ang ginagawa natin. If we are filled with the presence of the Holy Spirit, humihiyaw tayo, pumapalakpak tayo, sumasayaw tayo dahil sa kagalakan na ating nararanasan. Hallelujah. To God be the glory. Kaya kayo diyan, kung may mga kaaway kayo diyan, kung mga enemies, love your enemies. So kailangan ay mag-pause muna tayo. Oops! Sandali lang. Sandali lang, demonyo, ha? Sandali lang, demonyo, dahil pinapagalit mo talaga ako, ha? Gusto mong magalit ako, ha? Gusto mong magalit ako? Gusto mong mag-pause agad ako? Oh, batuhin nga kita. Ang sabi sa salita ng Diyos, kaya kailangan nating mag-memorize ng mga salita ng Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, love your enemy, pray for those who persecute you. Ano ka ngayon, demonyo? O, yun dapat ang paraan ng ating pakikipagbuno sa ating mga kaaway, sa mga tukso. No? Tandaan natin, itong mga taong ito ay hindi silang ating mga kaaway, kundi ang mga kaaway natin ay mga espiritong pumasok sa kanila. Kaya ang i-address natin ay ang demonyo. Sa pangalan ni Jesucristo, wala kang magawa sa aking buhay. So kailangan nating mag-load up sa salita ng Diyos, at kailangan nating panatilihin ang fruit of the Spirit. Oh, hallelujah. Ayan. So, dito tayo sa chapter, 2 Corinthians, chapter 11, verses 1 to 15. Okay, 1 to 15 tayo, mga ka-Team Jesus. So, kompleto ba ang inyong nung nakaraang linggo ba ay nagsimba kayo, at ano ang natutunan ninyo sa salita ng Diyos? Sinama ba ninyo yan doon sa inyong album? So yung mga maglagay kayo, gumawa na naman kayo ng album, Team Jesus members. Ngayon ay April 4 na. So dapat ay meron kayong mga album diyan ng inyong ang ating devotion. Okay, so ang ating Bible reading. Kasi April na, mabilis ang panahon. April, May, June, July, August, September, October, November, December, the Lord willing. Hi! Aanihin na naman natin ang ating mga pagtsatsaga at magkaroon na naman tayo ng God the Lord willing, and as the Lord provides, ng mga raffle. Kailangan na sa panahon na yan ay join na kayo sa Team Jesus membership. Nang sa ganoon ay mapasama kayo sa ating raffle. At the Lord willing, by the month of June, ay mag-umpisa na tayong magkaroon ng meeting. So mag-meeting na tayo kung sino yung dapat na mauna. At nang sa ganoon ay mapasama sila sa ating budget, na maaring mayroon silang budget na $100 para sa kanilang pagmi-meeting, para sa kanilang pagkain. Sa month of June, ito ay ibibigay natin sa Team Jesus Butuan, Mindanao chapter, Butuan chapter. So sila, kasi magkalapit sila sa isa't isa. Samantalang sa susunod naman na buwan, June, July, August, September, bawat buwan, bawat buwan ay magkaroon tayo ng pagpupulong sa mga kapatiran o sa body of Christ sa bawat chapter. Kaya mayroon ng mga nag-comment doon, nagbigay ng mensahe sa akin na, Tita Bets, isama mo ako sa Team Jesus Bukidnon. Okay. So isasama ko kayo dyan. Mag-message na kayo sa akin, nang sa ganoon ay masama ko kayo. Dahil this Saturday, mamayang hapon,
ay gagawa na ako ng, the Lord willing, gagawa na ako ng ating group chat per chapter. Kaya kung hindi kayo magme-message sa akin na isama ko kayo, hindi ko kayo isasama. At ang Team Jesus members sa bawat chapter ay magpili na kayo kung sino ang inyong maging leader, servant leader. Dapat mayroong servant leader. Sa atin, sa Team Jesus members, sa Team Jesus, ito sa kabuuan natin, ang ating Team Jesus servant leader dyan sa inyo ay si Sharon. Si Sharon ang overall na natin, no? Si Sharon ang ating overall na monitor. Siya ang ating overall na monitor. So sa bawat chapters, dapat ay meron tayong monitor. Sila ang mga servant leaders na ating itatalaga sa kanila na sila ang mag-follow up sa kanilang mga kasamahan at kung ano man ang kanilang mga nangyayari, no? Ano man ang nangyayari sa kanilang mga buhay ay kailangan natin silang i-follow up at kung ano ang pwedeng maitulong ng Team Jesus sa kanila. Anuhin natin yon, per priority natin yon, per priority. No? Kailangan na maging tapat tayo sa ating mga sitwasyon. Huwag tayong mahiya at the Holy Spirit leads us na ibahagi sa ating kagrupo itong mga pangangailangan ng grupo, ibahagi natin. So yung inyong monitors, yung inyong mga servant leaders diyan sa bawat chapter, sila ang mag-report sa ating group chat members, no, ng Team Jesus. Mag-report sila, mga ka-Team Jesus, mayroon kaming prayer request dito sa Team Jesus Bohol, Team Jesus Visayas, Bohol chapter, ganito, ganyan. Kung sino man ang mayroong mga busilak na puso, convict ng Holy Spirit na tumulong dito o magpadala kayo ng GCash, ganun lang yun. Kailangan tayong kagaya ng ginagawa ni Pablo, nag-encourage siya doon sa mga taga-Korinto na magbahagi na, mag-share sa Word of God. So, mag-share sa kanilang mga resources, sa mga kapatiran. Let us do that, mga Team Jesus. Let us do that. Okay? Okay, so, dito tayo sa chapter 11 verses 1 to 15. Si Pablo at ang mga nagkukunwaring apostol. Hala, may mga nagkukunwaring apostol. Okay. Ipagpaumanhin ninyo kung ngayon ay magsalita ako na parang hangal. Parang hangal daw siya. Makadiyos na pagsisilos kasi ang nararamdaman ko, para sa inyo. Sapagkat tulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinangako kong ipakasal sa isang lalaki, si Kristo. Pero nag-aalala ako na baka malinlang kayo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas at nawala ang inyong taos-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Sapagkat madali kayong mapaniwala ng kahit sinong dumarating dyan na nangaral ng ibang Hesus kaysa aming ipinangaral sa inyo. At tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Sa tingin ko, hindi naman ako huli sa mga nagsasabi riyan na magagaling daw sila na mga apostol. Maaaring hindi ako magaling magsalita, pero sapat naman ang karunungan ko sa katotohanan. At iyan ay naipakita namin sa inyo sa lahat ng aming pagtuturo. Hindi ako humihingi ng bayad nang ipangaral ko sa inyo ang magandang balita mula sa Diyos, kundi nagtrabaho ako para matulungan ko kayo sa inyong buhay espiritual. Masama ba ang ginawa kong ito? Tumanggap
Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila, matulungan lamang kayo. At noong kinapos ako sa aking mga pangangailangan habang kasama ninyo, hindi ako naging pabigat kaninuman sa inyo. Ang ating mga kapatid na dumating mula sa Macedonia ang nagbigay ng aking mga pangangailangan. Iniwasan kong maging pabigat sa inyo at iyan ang palagi kong gagawin. Hindi ako titigil sa pagmamalaki sa lahat ng lugar ng sa Akasya o sa Akaya na hindi ako naging pabigat sa inyo. Totoong sinasabi kong ito dahil nasa akin si Kristo. Pero baka isipin ninyo na kaya hindi ako humihingi ng tulong sa inyo ay dahil sa hindi ko na kayo mahal. Hindi totoo yan. Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Pero patuloy kong paninindigan ang sinasabi ko ngayon na hindi ako hihingi ng tulong sa inyo para hindi masasabi ng mga nagpapaka-apostol na sila'y katulad namin kung maglingkod. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilin lang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At hindi naman yan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katwiran, pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa mga salita. Mangusap po kayo ngayon. Maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating upang sa ganoon ito'y aming maging gabay, maging gabay sa anumang aming mga gagawin para sa kapurihan ng Diyos. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Ayan mga kapatid, ipinakita dito ni Pablo ang mga peke. Ngayon sa kasalukuyan, ang daming mga peke, no? Mga peke is real. May mga fake news, may mga fake apostles. Ito dito sinabi ni Pablo, ang mga peking mga apostolis na ginagamit nila ang pangalan ni Panginoong Hesukristo. Subalit, no? Subalit, hindi naman totoo ang kanilang pangangaral kay Panginoong Hesukristo at sinisiraan pa nila si Pablo. Ang mensaheng nais iparating dito ng banal na Espiritu? Tayo mga ka-Team Jesus ay nasa end times. Nasa huling yugto na tayo ng panahon. At kasama doon sa huling yugto ng panahon, ang mga bulaang propeta. So they are the false prophets na sa halip na ang ituturo nila ay ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa mabuting balita, tungkol sa John 3:16, ang itinuturo nila ay ang tungkol sa paglikom ng pera. At ginagamit nila ang pangalan ni Panginoong Hesukristo. Ang dami dito, mga multi-mega church, mga mega churches na multi-billion na ang kanilang halaga. Bakit? They are the sugar-coating messages. Hindi sila nagtuturo sa anong sinasabi sa salita ng Diyos. Ang puro tinuturo nila ay motivation. Puro lang motivation. God loves you. God hears your prayers. God will bless you. Puro lang ganon at hindi nila sinasabi ang katotohanan na paano tayo pagpapalain ng Diyos kung unang-una tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Paano tayo pagpapalain ng Diyos kung unang-una ninakawan natin ang Panginoon, hindi natin ibinibigay kung ano ang karapat-dapat sa Kanya sa tithing na atin. Pag sinabi nating tithing, ito yung pinaghihirapan natin, yung trabaho ba, yung He will bless the works of our hands. Yan yung tithing. Pag sinabi nating offering,
Ang offering, yan yung mga natatanggap nating mga pagpapala, no? Mga pagpapala na hindi naman natin pinaghihirapan, hindi natin pinagtatrabahuan, yan ay offering. So, kung anong maibibigay mo diyan, ganun. So, paano tayo pagpapalain ng Diyos? Kung unang-una, ninanakawan na natin sila sa ating tithing. Hindi nila yon, hindi nila pinag-aaralan, hindi nila itinuturo ang mga yon. Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Paano tayo kaawaan ng Diyos kung puno tayo ng pride at hindi natin kinilala na tayo ay nagkasala at mali yung ginawa natin? Paano tayo matulungan ng Diyos? Paano tayo makaranas ng kanyang kaawaan kung ang ating mga pride ay ang taas ng pride natin at we justify sa mga ginagawa natin sa halip na tayo magpapakumbaba at sabihin natin na, opo, nagkamali ako, yes, kailangan dapat ay ganito, oh. Diba? So, mga bulaang propeta. O, sinasabi ni Pablo dito na hindi ako humihingi ng tulong ninyo, hindi ako pinaninindigan ko na hindi ako to hihingi ng tulong mula sa inyo. Kasi ang mga false prophets, mga ka-Team Jesus, ang iniisip lang nila niyan, lukuhin ang mga mananampalataya ni Kristo. Nag-aalala si Pablo. Kasi sabi niya, nag-aalala ako dahil tayo na mga mananampalataya ni Kristo, tayo ay parang mga babaeng birhin na hinihintay ang nakatalagang ikakasal sa isang lalaki. Ang ating groom ay si Panginoong Jesucristo. We are the bride. The church is the bride and our groom is Jesus Christ. Pero dito sa mga huling panahon, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at kung hindi natin hinihingi ang gabay ng banal na Espiritu, maaring isa tayo sa mga maluloko ng kaaway ng Diyos. Ngayon, malapit na ang eleksyon. Tingnan ninyo yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Itong si Kibuloy ay false prophet yan. Paninindigan ko yan, false prophet yan. Hindi yan sa Diyos. At convicted na yan, no? Meron siyang mga kaso ngaging dito sa Amerika. Pero anong nangyayari ngayon sa Pilipinas? Pinayagan pang tumakbo pa bilang senador. Bakit nila pinayagan yan ng kanilang parte? Sapagkat walang pera ang parte. Kailangan ng election fund. Of course, sa bawat kilos niyan, yung mga leaders diyan, yung mga ganyan yan, hindi man yan kikilos kung wala din yung mga bayad. So, babayaran yung mga leaders na yan, ganito, ganyan. Wala silang funds. Sinong mayroong pera? Si Kibuloy. Sinong mayroong pera? Si Kibuloy. Oh. No? So, siya ang may pera. Kaya kahit alam natin na mayroon siyang mga kamalian, convicted siya, marami siyang ginagawang kasamaan, ay bakit tinayaan pa? See, that is a false prophet. Yan ay isang patutuo sa pagiging makasalan, wickedness. Something is wrong with our country. Something is wrong with the Philippines. Ano na nangyayari sa Pilipinas? My heart is aching. I cried out to the Lord, Father God, have mercy in our country, Philippines. Kung mananalo yan si Kibuloy, oh Lord, isang malaking kalapastangan yan. Ano na nangyari sa sistema ng Pilipinas? Dahil sa pera. Pera lang. Ha? See? Pero ang itinutuno niya, ano ang pamagat ng kanyang church? Kingdom of Jesus Christ. Ang pangalan ng congregation niya, Kingdom of Jesus Christ. Siya si Jesucristo. See? Ginamit niya ang pangalan ni Panginoong Jesucristo upang makapanluko ng milyon na mga tao at makalikom ng maraming pera. Yan ang katotohanan. Ang mga nagkukunwaring apostol ni Panginoong Jesucristo.
na nagtuturo sila. Akala mo totoong nagtuturo sa Biblia, magbibigay, magbabahagi din ng salita ng Diyos. Nasabi mo, oh, Word of God naman yan. Oh, anong sabi dito ni Pablo? Ha? Yan ay nasa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Hindi naman yan nakapagtataka na mayroong mga nagkukunwari, no? Dito tayo mag-umpisa sa 13. Sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilinlang at nagpapanggap lang na mga apostol ni Kristo. At hindi naman yan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. O, see? Maging si Satanas, hindi yan nakapagtataka na maraming mga false prophets. Kasi nga, kahit si Satanas nagkukunwari ngang anghel ng Diyos na puno ng liwanag. So, kailangan nating maging alerto. Kailangan nating maging alerto. Tayo mga Kristiyano, let us vote wisely. Ipagdasal natin ang Pilipinas, Lord, na huwag mong hayaan, Lord, na manalo itong taong ito, in the name of Jesus. No? So, pera, babayaran ang lahat ng mga botante ng maraming pera para manalo. No, huwag nating i-allow yan. Kailangan nating magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Kailangan nating mag-fasting at humingi tayo ng kapatawaran. Team Jesus members, mag-umpisa na tayo sa bukas. Mag-umpisa na tayo bukas sa ating prayer and fasting. Ang ating focus ay ang Pilipinas, ang coming election. Kailangan tayong mulumuhod sa presensya ng banal na Espiritu. Hindi naman sinasabi ng Diyos na kaunti lang naman kayo kung ikukumpara sa dami ng mga tao sa Pilipinas. Hindi man yun sinabi. Anong nangyari doon sa Sodom at Gomora? No? Diba si Abraham, ang sabi niya, paano Lord? Sabi ng Panginoong Diyos Ama, at least kung may 50 na nagsasamba sa akin, no, mga righteous sa harap niya, may 50, ay hindi niya gugunomin ang Sodom at Gomora, may 50. Paano kung hindi aabot ng 50? 40 lang. Hindi ko pa rin sisirain ang mga syudad na to. Paano kung hindi aabot ng ganyan? Ang sinabi ng Diyos Ama, kung mayroon bang 10 na maging matuwid sa harap ko, ay hindi ko gugunawin ang mga syudad na ito. 10. Yun lang ang kailangan niya, 10. Higit tayo sa 10 kung tayo ay mataimtim na nananalangin para sa ating bansa, para sa bansang Pilipinas. Alam ko, naniniwala ako na pakikinggan tayo ng Diyos kung tayo ay naging matuwid sa kanyang harap. Very frustrating yung nangyayari kahit wala kami rito. Very frustrating yung nakikita kong ganyan. Very frustrating. At Father God, I'm sorry. We are so sorry, Lord. Kung ano man ang nangyayari sa aming bansa. Frustrating, no? Mga ka-Team Jesus. Nang dahil sa ating mga paghihirap sa buhay, ay ibibili natin yung ating boto. Sabi nila, tanggapin lang natin yan. O, tanggapin lang ninyo yan. Kasi yan ay galing din sa mga mamamayan na ninakawan nila. Pero iboto ninyo kung sinong nararapat. Sino ang nararapat? Ha? Sino? Ipagdasal natin yan, mga ka-Team Jesus, sapagkat tayo, bilang mga Kristiyano, may obligasyon tayo para sa ating bansa. So, ayan, no, mga ka-Team Jesus, ang sabi dito,
Kaya hindi nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Kaya, parurusahan sila. O see, hindi nakapagtataka yan mga ka-Team Jesus na ang masamang espiritu ay nagkukunwari na akala mo sila ay mga alagad ng katwiran. Subalit sa totoo, sila ay nagpapanggap at ang kanilang mga hangarin ay upang upang maluko itong mga tagapanampalataya ni Kristo at upang makalikom ng mga pera. Hallelujah. Oh, ngayon ang nangyayari. Pero malalaman natin yan kung itong mga ito ay totoo o hindi. Sa halip na ang mga alagad ng Diyos ay maglikom ng pera, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mga nangangailangan ng tulong, kung may mga emergency. Kaya ngayon ang gagawin natin, di ba, Team Jesus? Simula sa ngayong April, yung anuman ang matatanggap nating love gift, no, Sharon? Ay mangungulekta tayo ng 100, kasama na kami niyan siya, magbigay kami ng tig 100, at lilikomin natin yung pera na yan, ilagay natin sa bangko, hindi natin yan gagalawin, yan ay contingency fund for my emergency na kailangan talaga, mayroon tayong mabigay, mayroon tayong maitulong kahit kaunti sa mga nangangailangan. Ganon yun. Ganon ang katotohanan, ang totoong mga apostolis ni Kristo. Kung nagliliko man ng mga pera, hindi nila inahawakan yan. Kundi, yan ay mayroong itinalaga na ganyan. Hindi silang humahawak sa pera. Mayroong itinalagang mga kapatid na silang ahawak at magmamanis ng pera na yan. Dahil yan ay pera ng Diyos. Yan ay mga offering. So, sang-ayon ba kayo niyan, Team Jesus members, na kayo ay babawasan ng 100 at ibibigay natin sa contingency fund? No? Hindi sila ang nag-a-acquire ng pera, nangungulikta para sa kanilang mga sarili, kundi para sa pangangailangan ng iba. Itong ginagawa ni Pablo, nangungulikta siya sa kung saan siya pumupunta, para maitulong doon sa mga mahihirap na mga kapatiran, sa mga mahihirap na mga mga Kristiyano. Hindi para sa kanyang pangangailangan. Tingnan mo, anong nangyari sa kanya? Kahit may mga pangangailangan siya, hindi nga siya humingi ng tulong doon sa mga taga-Korinto. Yung mga taga-Macedonia ang nagbibigay sa kanya. Hindi siya nagdi-demand. Hindi kagaya ng mga false prophets, diyan yan si Kibuloy. Dinidemand niya ang kanyang mga alagad na kailangan na mayroon kayong ilang porsyento, dapat may kuta sila. Sabi niya, may kuta sila. Biruin mo yan. Tandaan natin, ano sabi sa salita ng Diyos, magbigay tayo, we will give with a cheerful heart. The Lord loves a cheerful giver. Oh. Na may pusong puno ng galak na nagbibigay. Ibig sabihin nun, hindi yan siya compulsory kung magkano ibibigay mo, dahil offering nga yan eh. Offering. At Sabado na bukas, no? The Lord willing. Bukas ay mag-umpisa na ang ating gift giving para kung sino mang kapatid ang piliin ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang pagpapalain. Bukas na yon, the Lord willing. Exciting! Kung sino ang pipiliin ng ating Panginoong Jesucristo. So kung kayo rito, kung present kayo, ang attendance ninyo ay complete January to March, kung kayo ay mabaptismo na sa tubig, anytime ay pwede kayong maka-join sa Team Jesus Ministry. Membership.
Kung ang kulang na lang ninyo ay water baptism, so magpabaptize na kayo sa tubig. Magpa-schedule na kayo, mag-join kayo sa isang Bible church, Bible-believing church, na walang ibang pinagbabatayan kundi ang salita ng Diyos, hindi ang congregation nila, ang kanilang kasunduan ng ibang mga churches. Bakit sila nagkakasundo-sundo? Gayong nakasundo sila na ganito ngayon, tapos wala naman sa Word of God. Kaya, hindi ako pumapayag sa ganyan. No, we are independent. We are independent ministry. We do not need the acknowledgement or the of other people na makilala tayo sa sanlibutan, na ganito tayo. No, we don't need that. Dahil ang ating pinapakilala ay si Panginoong Jesucristo lang. Walang pwedeng mag-impluwensya sa atin, sa amin, na ito kasi yung sinasabi sa church ng ganyan, affiliated tayo. We do not need an affiliation. Our affiliation is the Lord Jesus Christ. Ang kanyang salita lamang ang ating sinusunod. Ang kanyang salita lamang ang ating pinagbabatayan at walang iba. Oh, hallelujah. No? So, ngaya, magtiyaga tayo mga ka-Team Jesus. Gawin natin kung anong nararapat. Gawin natin kung anong nararapat. Wala tayong ibang kilalanin. Hindi ang ating mga sarili, kundi ang Diyos. No? To God be the glory. Kaya kami, the Lord willing, ay ang bahay ng Diyos ay mabinta. Wala kami ibang iniisip, kundi Lord, gamitin mo ang pera mo para sa iyong ministry. Para makabukas, makasuporta sa mga missionaries na nagdadala ng totoong salita ng Diyos. Yun talaga ang passion namin, ang desire namin, Father God, na itong mga missionaries, kagaya kay Pablo, Pablo ay mga missionaries sila. Kung saan-saan sila pumupunta, saan sila nakakarating as the Holy Spirit leads them, wala silang dalang mga kung ano-ano sa buong mga katawan nila, ganyan. No? Yun ang sabi ni Panginoon Jesucristo. Kung kayo ay maglalakbay, ay wala kayong daling-daling na kung ano-ano. The Lord will provide. So, pigagamit ang Diyos ng mga taong bukas ang palad sa ministry na ganyan upang masuportahan ang mga ito. Kasi hindi madali na sila ay maglalakbay, na wala silang kain o pangangailangan nila personal, gutom sila, wala silang matulugan. Yan ang burden namin That's our burden. Kasi evangelism tayo dito mga ka-Team Jesus. We evangelize. We share. Yan ang salita ng Diyos. Go to the world. Evangelize them. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Kaya, sumusuporta tayo sa mga missionaries, mga ka-Team Jesus, no? The Lord will provide. Para kayo ay maging kompleto sa inyong pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, magpabaptismo kayo sa tubig. Kasabi na, ay, nagpabaptismo sa tubig, yan, nagbabago na ang relihiyon. I don't care. Kung ano ang totoo, yun ang aking sundin. Yan sila, mag-ano na yan sa iyo, mag-persecute na yung mga taong yan, mga born again, mga ganon-ganon. Magpakumbaba lang tayo sa Diyos. Lord, protect me. Strengthen me sa lahat ng mga pagsubok na ito, sa lahat ng mga persecution na ito. Lord Jesus, you are my strength. I look up to you. Ginagawa ko ito dahil mahal kita, dahil una mo akong minahal. Ikaw ang aking lakas. Ganon dapat ang gawin natin para hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo ma-depress, hindi tayo matukso sa kaaway ng Diyos, mga ka-Team Jesus. We seek the presence of the Holy Spirit. We seek at all time the presence of the Holy Spirit in our lives at all times. So marami dito na pwede na sanang maging Team Jesus, pero bakit hindi? Dahil meron kayong absent? O ano bang problema ninyo at ba't hindi kayo ma-qualify? Dahil ba wala pa kayong nabaptismo sa tubig? Convicted ba kayo mabaptismo sa tubig? Go ahead. Ask the Holy Spirit, saan ka dapat mabaptize? Kung desire mo yan habang may pagkakataon ka pa,
na ikaw ay buhay, hindi ka napasama doon sa mga sakuna, sa mga namatay. Thank you, Lord, dahil hindi tayo napasama sa mga sakuna na ito, at pinagdadasal natin itong mga nandoon, yung mga buhay pa, na magbago sila, makilala nila si Panginoong Jesucristo, sapagkat itong mga patay, pinatay na, namatay na dahil sa sakuna, hindi naman natin yun ma-pray, kasi tapos na nga ang buhay nila. So, ang mga sakuna na nangyayari, earthquakes, mga collapse ng mga buildings, at iba pa, ang pinagpipray natin ay yung mga buhay. Kasi ang mga buhay, kagaya natin, mayroon pa tayong pagkakataon na mabago. Mayroon pa tayong pagkakataon na baguhin ang ating mga sitwasyon, no? Makilala natin si Panginoong Jesucristo, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. May pagkakataon pa tayo, mga ka-Team Jesus. Pero yung iba diyan, wala na silang pagkakataon, kaya patay na sila eh. Hindi na natin yan mabago. Tapos na ang buhay nila. Tayo ay nagdarasal sa mga buhay. Pinagdarasal natin yung mga pamilya ng mga biktima, na the Lord will comfort them, at magbibigay ang Panginoong Jesucristo ng mensahe, ang banal na espiritu, na sila ngayon, nangyari sa kanila ngayon yan. Sino naman kaya ang susunod? Kaya habang tayo ay buhay, may pagkakataon tayong ihanda ang ating mga katawan, ihanda ang ating mga espiritu, upang sa ganoon, darating man ang panahon na yan, na kunin tayo ng Diyos. We have the peace of the Lord Jesus Christ. I am His. I am yours, Lord Jesus. Hindi ako sa mundo. I am yours. Nagkamali man ako before tayo matutulog. Father God, patawaran mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Patawaran mo ako, mali palang ginawa kong iyon. Turuan mo ako na hindi ko na maulit yun. Ganun ba? No? So, yan mga ka-Team Jesus. Huwag tayong maging kontento na nakinig tayo sa salita ng Diyos. We have to act on it. Kaya nga acts. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating igalaw ang ating pananampalataya. Hindi lang dito. Dito, sa isipan, sa puso, kaya nga, head, heart, hands. Kailangan nating gumalaw, kailangan nating isagalaw, ipamuhay ang ating pananampalataya kay Kristo, at ganon, hindi tayo maloko. Tingnan, madaming mga manloloko, mga mapagkunwaring apostol. Hindi tayo maloko sa mga galamay ni Satanas. So, kung tayo ay convicted na baguhin ang mga buhay natin, wala na tayong pakialam kung anong sasabihin ng pamilya natin, kung anong sasabihin nito, anong sasabihin. Ang atin na lamang ay, Lord Jesus, my life is yours. Gusto kong makumpleto ang aking pananampalataya sa iyo. Gusto kong gamitin mo ang buhay ko habang ako ay bata pa. Habang ako ay may buhay pa, malakas ako, wala akong sakit. Andito ang katawan ko, ang aking buhay. Gamitin mo ako upang maraming mga kaluluwa ang aking madala sa iyong kaharian. Oh, hallelujah, Jesus. Ganun dapat mga ka-Team Jesus. Huwag tayong makuntinto lang kung ano tayo ngayon. Makontento tayo sa mga bagay na meron tayo rito sa mundo, sapagkat alam natin ang Diyos ang mag-provide. Pero hindi dapat tayo makontento na nakaupo lang, nakikinig lang sa salita ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng passion, dapat magkaroon tayo ng hunger, magkaroon tayo ng burden, kabigatan ng puso natin, na makita natin tong ating mga kapatid, yung ating mga pamilya, yung ating mga pamangkin, na wala pa kay Kristo. So, iluhod natin sila sa Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, Father God. Thank you, Lord, sa mga salita. Holy Spirit, salamat. At nangusap ka na naman sa amin.
Holy Spirit, thank you. We owe everything to you. We give you all the honor. In the name of Jesus, salamat po. Salamat sa iyong mga paalala na sa kasalukuyan ay lumaganap ang maraming mga nagkukunwaring apostol ni Kristo. Subalit iba ang kanilang pagtuturo at ang kanilang motibo ay upang makalikom ng pera, upang maningil, upang magsamsam, manloko ng mga mananampalataya ni Kristo. Lord Jesus, tulungan mo kami. Gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu na hindi mangyari sa amin yun. Ituro mo sa amin ang katotohanan. Na sa bawat araw na kami ay buhay, kami ay gising, ang iyong mga salita sa Biblia ang aming maging gabay at walang iba. Holy Spirit, we need you to guide us in every step of the way. Holy Spirit, huwag mong hayaan na kami ay malinlang ng demonyo, malinlang ng mga galamay ni Satanas. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesucristo, we rebuke that in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Bigyan mo ang bawat isa ng kabigatan, ng burden, na hindi kami makontento na kami ay ligtas na kami nakarinig sa salita ng Diyos. Kung hindi pa kami nabaptismo sa tubig, Father, give us the burden to do it ASAP, as soon as possible, Lord. Iparating mo, ipadala mo, banal na Espiritu, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga ordained pastors, nang sa ganoon po ay na-baptize in water itong iyong mga kaanakan na nagdi-desire na mabaptize sila sa tubig. Lord Jesus, let it happen, Father, for your purpose and your glory, Lord. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng aming mga sitwasyon. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng kondisyon ng aming mga puso. Father God, take control, Lord Jesus. Holy Spirit, take control of our hearts. Let it be that the Lord Jesus Christ will reign over our hearts. The Holy Spirit will reign over our hearts in the name of Jesus. Kung ano man po ang katotohanan, kung ano man po ang sinasabi mo sa iyong salita, iyon ang aming susundin at walang iba. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Holy Spirit, sa iyong presensya, sa iyong mga salita. Sa oras na ito'y nagpapaalala sa amin na be alert, be cautious, na maging handa kami sa anumang mga mangyayari at sa pagmuling pagbabalik ni Panginoong Jesucristo sa rapture, na hindi kami mawala, kundi kami ay mapasama sa darating na panahon. Oh, hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa, ano man po ang kanilang mga kahilingan, ano man po ang kanilang mga dasal, Father, let it happen to pass for your purpose and glory. At maraming salamat din po sa kasagutan ng aming mga prayer request. Hallelujah. Thank you, Jesus, for you are good at all times. You are good at all times. Lahat ng papurit parangal ay aming binabalik at lahat ng pasasalamat sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Ayan. Kaya mga ka-Team Jesus, huwag tayong magpaloko sa demonyo at sa kanyang mga alagad, ha. Kaya mag-ingat tayo, mag-ingat. Huwag agad-agad maniwala. Balik tayo sa salita ng Diyos. Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Kaya kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos upang sa ganoon ay hindi tayo maloko, mga ka-Team Jesus. Okay? Hallelujah, praise the Lord. Okay, so ayan Sharon, kung mayroon ka ng ano diyan siya, mayroon ka ng total diyan siya, ibigay mo na yan siya para sa ganoon ay ano na ba ngayon, Biyernes na, no, para mamaya siya ay maipadala ko yung love gift, God willing, maipadala natin. At nang sa ganun ay makuha ninyo ang inyong mga love gift, no, bukas, the Lord willing. Kaya ibigay mo na siya yung, kung mayroon ka ng mga total dyan siya, ha? Para masama natin sa ating budget at pinagdasal na natin yan sa Panginoon. Hallelujah. So, sino-sino ang mga nag-desire na magpabaptismo? Magpabaptismo na kayo, mga ka-Team Jesus. Nang sa ganoon ay makasama kayo sa ating group, no?
God's vineyards, God's workers in the vineyard of God. Ayan, the vineyard of our Lord Jesus Christ. At hindi kayo mawala, hindi kayo matanggal diyan sa ating group chat, dahil pag matanggal kayo diyan, nawala na kayo. Wala na kayo sa Team Jesus, mga ka-Team Jesus. Okay? Kaya ngayon ay Bernice ng gabi diyan. Ihanda ang inyong mga sarili, at kung gusto na ninyong magpabaptismo na kayo, magpa-schedule na kayo ng baptism as soon as possible. Hanggang sa muli, mga ka-Team Jesus, God willing. O yan, 21,590 ang love gift ni Sharon. Thank you, Jesus, sa 21,590 na iyong mga pagpapala na ibigay ninyo sa amin, Lord Jesus. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.